Ninakaw nila ang pamana ng aking ina. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, nagdiriwang sila sa sala gamit ang pinaghirapan ko. Isa lang siyang Mangmang Luciana. Pirmahan na natin. Malamig na utos ng asawa kong si Keith. Nabasag ang hawak kong tray ng kakanin. Tapos na ang pagiging martir ko. Hindi ako iiyak. Maniningil ako. Handa na ba silang masunog sa galit ng isang probinsyana? Huwag mong kalilimutan, Wisteria, na kung hindi dahil sa amin, ay baka nabubulok na sa ilalim ng lupa ang iyong ama. Sa Laguna, ang bawat sentimong ginastos namin sa ospital ay isang kadenang nagbibigay sa iyo ng utang na loob na hindi mo mababayaran habang buhay. Ang mga salitang iyon ni Doña Celestina ay tila mga latay na paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Wisteria habang siya ay nakatayo sa gitna ng malawak at napakalamig na kusina ng mansyon ng mga Alonzo. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila isang itim na telang bumabalot sa buong mundo. Ngunit sa loob ng kusinang ito, ang liwanag ng mga bombilya ay masyadong masakit sa mata. Maingat na hinalo ni Wisteria ang malapot na gagata sa loob ng kawali. Ang amoy ng nilulutong kakanin ay bumabalot sa kanyang paligid. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga umaga sa Laguna kung saan ang hangin ay sariwa at ang puso niya ay malaya. Ngunit dito, ang init mula sa kalan ay hindi sapat upang tunawin ang ginaw sa kanyang kalooban. Pinahid niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na may bahid pa ng puting harina. Para kanino ang lahat ng pagpapagod na ito? Para sa pamilyang itinuturing siyang isang katulong na may sertipiko ng kasal? Ang bawat kakaning kanyang hinuhulma ay tila ang kanyang sariling dangal na dahan-dahang naluluto sa apoy ng pangangailangan. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang tunog ng mga takong ni Manang Rosa, ang matandang mayordoma, ay tila mga patalim na tumatama sa tiles ng sahig. Masyado kang mabagal, Wisteria. Akala mo ba ay nasa probinsya ka pa rin? Ang mga bisita ni Doña Celestina ay darating ng 8:00 at kailangang perpekto ang lahat. Hindi sapat ang pagiging maganda mo. Kailangang maging kapaki-pakinabang ka rin sa pamamahay na ito. Hindi sumagot si Wisteria. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa umuusok na kakanin. Nanuyot ang kanyang lalamunan, ngunit pinili niyang lunukin ang anumang salitang nais lumabas. Ang katahimikan ay naging sandata niya sa loob ng 1 taon. Alam niyang sa bawat sagot niya, ang amang si Mang Turo ang magbabayad ng presyo. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang pabangong amoy kahoy at mamahaling tabako ay pumasok sa kanyang ilong. Si Keith! Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga kamay nito sa kanyang baywang. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng matinding pag-aalangan. Wisty, ang aga mo na namang nagising. Sobrang bango ng luto mo. I'm sure magugustuhan ito ni Lola. You're doing a great job, love. Humarap si Wisteria sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Keith ay tila puno ng pagmamahal, ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan ang bumubulong na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang dula. Gusto niyang itanong kung bakit hindi siya nito kayang ipagtanggol kapag hinihiya siya ni Doña Celestina. Gusto niyang itanong kung bakit kailangan niyang magtago sa kusina tuwing may mga sosyal na pagtitipon ng pamilya. Isasama mo ba ako mamaya sa party, Keith? Mara ng kanyang tinig, tila isang batang natatakot mapagalitan. Bumitaw si Kit sa kanyang pagkakayakap. Inayos nito ang kanyang mamahaling relo at umiwas ang tingin. Alam mo naman ang sitwasyon, Wisty. Sobrang busy ni Luciana sa marketing strategy ng collection at baka ma-overwhelm ka lang sa dami ng tao. Dito ka na lang muna, okay? Mas kailangan ka namin dito sa loob. Don't worry, babawi ako sa iyo later. Naglakad palayo si Keith
nang marinig ang tawag ni Doña Celestina mula sa itaas. Naiwan si Wisteria na nakatayo sa tabi ng kalan. Ang init ng apoy ay biglang naging malamig. Ang pagmamahal na ipinangako sa kanya sa harap ng altar ay tila isang malabong anino na unti-unting naglalaho. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit at lumang kahon na itinago niya sa ilalim ng kabinet. Sa loob nito ay naroon ang isang piraso ng habi, isang telang may mga kulay ng bahaghari at mga disenyong tila may buhay. Ito ang huling obra ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hinaplos ni Wisteria ang bawat hibla ng sinulid. Ang texture ng tela ay tila ang mga kamay ng kanyang ina na muling humahawak sa kanya. Ito ang kanyang lihim na kayamanan. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang Salcedo, isang anak ng sining, hindi lamang isang tau-tauhan sa mansyong ito. Balak niyang ibigay ito kay Keith bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Umaasa na sa pamamagitan nito ay makikita ng lalaki ang tunay niyang halaga. Ngunit habang tinititigan niya ang tela, isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit parang may mga pahinang nawawala sa kanyang lumang sketchbook na palagi niyang iniiwan sa study room ni Keith? Bakit ang mga drawing na pinaghirapan niya sa gabi ay tila may mga kopya na sa mesa ni Luciana? Nang malapit nang matapos ang kanyang niluluto, dumaan siya sa pasilyo patungo sa opisina ni Keith upang kumuha ng tubig. Ngunit napatigil ang kanyang mundo nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Wala siyang kaduda-duda, Keith. Napakadali niyang kontrolin dahil sa utang ng tatay niya. Ang mga disenyong galing sa probinsya niya ang magiging susi para makuha mo ang pwesto bilang CEO. Siguraduhin mo lang na mananatili siyang nakakulong sa kusinang iyon hanggang sa matapos ang launch. Boses iyon ni Luciana. Ang tawa nito ay tila matatalim na bubog na pumasok sa pandinig ni Wisteria. At ang mas masakit ay ang katahimikan ni Keith na sumunod doon, isang katahimikang nangangahulugan ng pagsang-ayon. Nabitawan ni Wisteria ang tray na hawak niya. Walang tunog ng pagkabasag ng baso dahil sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, narinig niya ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kakanin na pinagpuyatan niya ay nagkalat sa sahig. Tila ang kanyang sariling buhay na niyurakan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nakatingin lamang siya sa siwang ng pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang galit na hindi niya akalaing taglay niya. Sa sandaling iyon, ang probinsyanang marunong lamang magtiis ay tila namatay. Bakit ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng buhay ay tila ang boses ng taong unti-unting kumukuha nito? Ang pag-ibig ay isang negosyo, Keith. At si Wisteria ang ating pinakamurang asset na hinding-hindi magrereklamo kahit ubusin natin ang kanyang huling patak ng pawis. Ang mga salitang yun ni Luciana ay tila isang malapot na lason na dumadaloy sa bawat ugat ni Wisteria habang dahan-dahan siyang umaakyat sa engkantadong hagdanan ng mansyon. Hawak niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pilit na pinatitigil ang bawat pintig ng takot at galit na tila sasabog sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring arkitekto ng kanyang pagkakabilanggo. Pumasok siya sa kanilang kwarto, isang silid na puno ng karangyaan, ngunit sa kanyang paningin ay tila isang napakagandang hawla. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay tila naging amoy ng nabubulok na pag-asa. Naupo siya sa dulo ng kama, ang kanyang paningin ay nakatuon sa kawalan habang ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Keith. Baka sa mukha ang pagod ngunit may kasamang isang mapanlinlang na ngiti. Lumapit ito sa kanya at sinubukang hawakan ang kanyang balikat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagawa ni Wisteria na manatiling matatag. Bahagya siyang umiwas, isang kilos na nagpatigil sa kamay ng kanyang asawa
sa gitna ng hangin. Wisty, may problema ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? At bakit hindi mo natapos ang paghahanda sa baba? Nagagalit na naman si Lola dahil sa kalat sa pasilyo. Tiningnan ni Wisteria si Keith ng diretso sa mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung magkano ba talaga ang halaga ng kanyang mga disenyo kumpara sa halaga ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi ay isang mahinang katanungan. Keith, mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ang pakinabang na nakukuha niyo sa akin? Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nakita ni Wisteria ang saglit na pagkurap ng mga mata ni Keith, ang mabilis na pagbabago ng timpla ng mukha nito mula sa pagtataka patungo sa isang pamilyar na paraan ng pagmamanipula. Umupo si Keith sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit, tila sinusubukang ibalik ang kontrol na dahan-dahang nawawala. Ano bang klaseng tanong yan, Wisty? Masyado ka lang sigurong pagod sa pagluluto. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat para sa atin. 'Di ba? Para sa operasyon ng tatay mo. Para sa kinabukasan natin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Masyado kang emosyonal. Baka kulang ka lang sa pahinga. Ito na naman ang pakiramdam na yon. Ang pakiramdam na siya ang mali. Na siya ang may problema dahil lamang siya ay nagtatanong. Pinanood ni Wisteria kung paano gamitin ni Keith ang kanyang utang na loob bilang isang panangga. Ang bawat salita nito ay tila isang malambot na unan na pilit na ibinabaon sa kanyang mukha upang hindi siya makahinga. Nalunod ang kanyang protesta sa malambing na boses ni Keith. Ngunit sa ilalim ng saplot ng gabi, nang akala ni Keith ay tulog na siya, muling tumayo si Wisteria. Naglakad siya patungo sa study room. Ang kanyang puso ay naghahangad ng isang katunayan na mali ang kanyang narinig. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang kanyang sketchbook. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga pangarap, mga disenyo ng hobby na hango sa mga kwento ng kanyang ina sa Laguna. Ngunit nang bilangin niya ang mga pahina, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang tatlong pinakamahalagang pahina, ang mga disenyo na balak niyang gawing obra maestra, ay maingat na pinunit at tinanggal. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinilip niya ang bintana at nakita ang isang itim na kotse sa labas ng gate. Lumabas si Keith. Suot ang isang itim na jacket at may iniabot na isang folder sa isang lalaking hindi niya makilala. Ang bawat galaw ni Keith ay tila puno ng pag-iingat, isang kilos ng taong may itinatagong krimen. Bumalik siya sa kwarto bago pa siya mahuli ng asawa. Humiga siya sa kama, pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpaparamdam ng panganib. Ngunit bago pa man siya makatulog ng tuluyan, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang tawag mula sa kanyang ama sa Laguna. Anak, pasensya na sa istorbo sa ganitong oras. May mga taong dumating dito sa nayon. Sinasabi nilang binili na raw ng mga Alonzo ang lupang kinatatayuan ng ating habihan. Wisteria, totoo ba ito? Sabi nila, ikaw daw ang pumirma sa mga papel dahil kailangan nating bayaran ang dagdag na gastusin sa ospital. Napatindig si Wisteria sa kanyang kinahihigaan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang kanyang sining ang ninanakaw, kundi pati na rin ang huling natitirang alaala at kabuhayan ng kanyang pamilya sa probinsya. Tiningnan niya ang natutulog na anyo ni Keith sa kanyang tabi. Ang lalaking ito na nangakong poprotektahan siya, ang siya palang dahan-dahang pumuputol sa bawat ugat na nagdudugtong sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan ako mananatiling isang anino sa sarili kong buhay kung ang bawat liwanag na inaakala kong pag-ibig ay isa lamang palang apoy na dahan-dahang tumutupok sa akin. Ang bawat hibla ng telang iyan ay hindi lamang gawa sa sinulid. Keith,
Iyan ay gawa sa luha at alaala ng aking ina. Paano niyo nagawang sulsihan ang inyong kasinungalingan gamit ang pinakasagradong bahagi ng aking pagkatao? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel sa Makati ay puno ng kislap ng mga diamante at tunog ng nag-uumpugang mga baso ng mamahaling alak. Ang hangin ay amoy pabango ng mga taong hindi kailanman nakatikim ng dumi sa kuko. Isang mundong napakalayo sa amoy ng basang lupa at bagong lutong kakanin sa Laguna. Sa isang madilim na sulok ng entablado, nakatayo si Wisteria. Suot ang isang simpleng beige na terno na ibinigay ni Luciana. Isang damit na ayon dito ay disente para sa isang asawa. Ngunit sa paningin ni Wisteria ay tila isang uniforme ng isang taong dapat manatiling hindi napapansin. Naramdaman ni Wisteria ang hapdi ng suot niyang sapatos na masyadong masikip. Tila ang bawat hakbang niya ay isang paalala na hindi siya kailanman magkakasya sa mundong ito ng mga Alonso. Tumingin siya sa entablado kung saan nakatayo si Keith, kagalang-galang sa kanyang itim na tuksido, nakangiti sa bawat kamera na kumikislap. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ng mabulaklak na pananalita ni Luciana sa gitna ng entablado. Ngayong gabi, ipinagmamalaki ng Alonso Group na ilunsad ang Alonso Heritage Collection. Ito ay bunga ng aking malalim na pagsasaliksik at inspirasyon mula sa aking mga paglalakbay sa mga liblib na probinsya. Nais kong ipakita sa mundo ang kaluluwa ng kulturang Pilipino na ako mismo ang nagdisenyo. Biglang namatay ang mga ilaw sa paligid at bumukas ang isang higanteng screen sa likuran ni Luciana. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Wisteria. Ang unang larawang lumitaw ay isang malaking disenyo ng habi, isang pattern ng mga alon at bulaklak ng lotus na tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam kung paano gawin. Ito ang habi ng lawa, ang disenyong itinuro sa kanya bago pumanaw ang kanyang ina, ang disenyong ninakaw mula sa kanyang nawawalang sketchbook. Naramdaman ni Wisteria ang matinding panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila mga sampal na tumatama sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Keith, umaasa na makikita rito ang kahit katiting na pagkahiyaw o pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya ay ang kanyang asawa, nakatayo sa tabi ni Luciana, marahang tumatango at pumapalakpak ng may pagmamalaki. Hindi makahinga si Wisteria. Ang bawat piraso ng damit na lumalabas sa entablado ay tila mga bahagi ng kanyang sarili na hinihiwa at ipinagbibili sa pinakamataas na presyo. Ang mga kulay na pinili niya, ang mga linyang iginuhit niya sa gitna ng gabi habang nagbabantay sa kanyang may sakit na ama. Lahat ay naroon, ngunit ang pangalang nakasulat sa ilalim ay hindi sa kanya. Kay Luciana Alonso. Nang matapos ang palabas, mabilis na tinahak ni Wisteria ang daan patungo sa backstage. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Nakita niya si Keith na masayang nakikipag-usap sa mga investors. Hinila niya ang braso ng asawa, isang galaw na nagpagulat dito. Keith, kailangang mag-usap tayo. Ngayon din, dinala siya ni Keith sa isang bakanteng dressing room at agad na isinara ang pinto. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ngiti. Sa halip ay puno ito ng iritasyon. Wisty, ano ba ang ginagawa mo? This is the biggest night of my career. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Yung mga disenyong yon, Keith. Iyon ang gawa ko. Yun ang mga disenyong itinago ko para sa atin. Paano nagawa ni Luciana na angkinin ang lahat ng iyon? At bakit pumapalakpak ka lang habang ninanakawan ako sa harap ng lahat? Huminga ng malalim si Keith at inayos ang kanyang kurbata. Hindi makatingin ng diretso kay Wisteria. Look, Wisty, business ito. Hindi maiintindihan ng board kung ang pangalan ng isang probinsyanang asawa ang ilalagay namin. Kailangan ng kumpanya ng isang mukha na kilala na sa industriya. Luciana is the creative director. It's for our own good, Wisty. Kapag naging CEO na ako,
Lahat ng kikitain nito ay mapupunta rin sa atin. Para rin ito sa tatay mo. Para sa tatay ko? Tanong ni Wisteria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. O para sa ambisyon mo? Keith, pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat pati ang huling alaala ng nanay ko. Pero ginamit mo lang pala ako. Isang gamit na kukunin ng pakinabang at pagkatapos ay itatago sa dilim para hindi mapahiya ang pamilya nyo. Wisteria, stop being so dramatic. Sigaw ni Keith. Ang kanyang boses ay tila isang latay na tumama sa katahimikan ng kwarto. You should be grateful. Kung hindi dahil sa apelyidong Alonzo, ang mga disenyong yon ay mananatiling mga drawing sa isang maduming sketchbook sa Laguna. Binigyan namin ng buhay ang gawa mo. Be professional. Professional. Ang salitang iyon ang naging huling pako sa krus na pasan-pasan ni Wisteria. Tiningnan niya si Keith, ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang kanyang tagapagligtas, at sa unang pagkakataon, ang tanging nakita niya ay isang estrangherong may pusong kasing tigas ng bato. Walang sinabi si Wisteria. Marahan siyang tumalikod. Sa bawat hakbang niya palabas ng dressing room, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sapatos. Nang makarating siya sa madilim na pasilyo ng hotel, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang masikip na detakong. Binitawan niya ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang pagbitiw niya sa lahat ng kanyang pagtitiis. Naglakad siya ng nakayapak sa malamig na sahig ng hotel, lagpas sa mga taong abala sa pagdiriwang, lagpas sa mga gwardyang nagtataka sa kanyang anyo. Lumabas siya sa malaking pinto patungo sa kalsada ng Maynila. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman ni Wisteria na malaya siyang nakakahinga. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang malaking karatula ng Alonzo Group na kumikislap sa itaas ng gusali. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paang nakayapak sa semento, isang panata ang nabubuo sa kanyang isipan. Ninanakaw niyo ang aking sining, ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aking kaluluwa. At balang araw, Keith, pagsisisihan mong tinawag mo akong isang hamak na probinsyana. Akala mo ba ay makakaalis ka nang ganyan na lang? May utang ka pa sa amin, Wisteria. Bawat hininga ng tatay mo sa Laguna ay binabayaran ng pera ng mga Alonzo. Huwag mong kalilimutan na binili ka namin. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang latay na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling robe, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding paghamak. Sa tapat niya si Wisteria ay nakatayo ng basa, nakayapak at nanginginig. Hindi dahil sa ginaw ng ulan sa labas, kundi dahil sa matinding puot na sa wakas ay kumakawala na sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Wisteria ang kanyang paningin. Sa loob ng 1 taon, ang mga matang ito ay laging nakayuko, laging naghahanap ng sahig dahil sa sobrang hiya at takot. Ngunit ngayon, tinitigan niya ang donya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nasunog na kagubatan. Tapos na ang pagbabayad ko, Doña Celestina. Ang tinig ni Wisteria ay mahinahon, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng bakal. Binayaran ko kayo ng bawat gabi na hindi ako natulog dahil sa pagluluto at paglilinis. Binayaran ko kayo ng bawat sulyap ninyo na tila ako ay isang dumi sa inyong sapatos. At higit sa lahat, binayaran ko kayo ng mga disenyong ninakaw ng inyong apong, si Luciana. Walang kwenta ang mga drawing na yon kung wala ang pangalan ng mga Alonzo. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. You are nothing without us. Isang hamak na tagagawa ng kakanin. Babalik ka rin sa putikan kung saan ka namin pinulot. Hindi sumagot si Wisteria. Marahan siyang tumalikod at umakyat sa hagdanan.
Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Pumasok siya sa silid na ibinahagi niya kay Keith. Ang silid na puno ng mga alaala ng kanyang pagiging martir. Hindi siya kumuha ng maleta. Hindi niya hinawakan ang mga alahas na ibinigay ni Keith o ang mga mamahaling damit na kailanman ay hindi naging komportable sa kanyang balat. Sa halip, lumuhod siya sa sahig at hinila ang kanyang lumang makinang panahi na nakatago sa ilalim ng mesa. Binitbit din niya ang isang maliit na bayong na naglalaman ng mga sinulid at ang natitirang piraso ng habi ng kanyang ina. Iyon lang, ang kanyang kaluluwa ay hindi kasya sa anumang mamahaling bag ng mga Alonso. Bago siya lumabas, lumapit siya sa study table. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong kadenang nagtali sa kanya sa isang dula-dulaang puno ng dusa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kopya ng kontrata na pinirmahan ni Keith para kay Luciana. Ang kislap ng diamante sa singsing ay tila isang panunuya sa madilim na silid. "Wisteria, saan mo dadalhin ang makinang yan?" Nasalubong niya si Keith sa pasilyo. Basang-basa rin ang asawa niya, bakas ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Susubukan siyang hawakan ni Keith, ngunit mabilis na umiwas si Wisteria. Ang pagdampi ng balat ni Keith ay tila isang paso na ayaw na niyang maramdaman muli. "Wisty, please, let's talk." Galit lang si Lola. "Huwag kang umalis sa ganitong oras, bumabagyo sa labas. Pag-usapan natin ito bukas, maayos natin ang lahat." "Wala na tayong aayusin, Keith," sagot ni Wisteria. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malamig na libingan. "Ang Keith na minahal ko ay namatay na noong gabing pumirma ka sa papel na pumatay sa dangal ko. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isa lamang anino ng ambisyon ng mga Alonso. I did it for us, para hindi tayo mawalang halaga sa pamilyang ito." Depensa ni Keith. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi, Keith. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil takot kang maging mahirap. Dahil mas mahal mo ang upuan sa boardroom kaysa sa babaeng nagluto para sa'yo tuwing madaling araw." Naglakad si Wisteria palabas ng mansyon, pasan ang kanyang makinang panahi. Ang bawat hakbang sa mahabang driveway ay tila isang pagtakas mula sa isang impyernong ginto. Pagdating niya sa malaking gate, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang tubig ay tila isang pagbibinyag. Hinuhugasan ang bawat bakas ng pabango ng mga Alonso sa kanyang balat. Nililinis ang kanyang puso mula sa malapot na lason ng kanilang mga kasinungalingan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, yakap ang kanyang makina. Ang dilim ng gabi ay tila walang katapusan. Ngunit sa gitna ng haging ng hangin at patak ng ulan, isang pares ng mga ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang lumabas na may dalang payong. Si Enzo, ang kanyang kaibigan mula sa Laguna na palaging nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Walang sinabi si Enzo. Kinuha nito ang makinang panahi mula sa kanyang mga kamay at marahang inalalayan si Wisteria papasok sa sasakyan. Bago sumara ang pinto, tumingin si Wisteria pabalik sa mansyon. Ang bintana ng kanilang kwarto ay nakabukas pa rin, at doon nakita niya ang anino ni Keith na nakatitig sa kanya, tila isang taong nakapanood ng sarili niyang pagkamatay. "Umuwi na tayo, Wisteria," sabi ni Enzo sa malumanay na boses. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar palayo, iniiwan ang karangyaan ng Maynila para sa yakap ng lupang kinalakihan ni Wisteria. Sa loob ng sasakyan, habang ang tunog ng ulan ay tila isang awit ng pagluluksa, dahan-dahang ipinikit ni Wisteria ang kanyang mga mata. Ang paglalakbay pabalik ay hindi lamang para sa kanyang pisikal na katawan, kundi para sa kanyang muling pagkabuhay. "Anak, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa dangal ay kailangang ipaglaban. Huwag kang hihingi ng tawad sa pagpili sa iyong sarili." Ang boses ni Mang Turo
ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Wisteria. Nakaupo sila sa maliit na beranda ng kanilang lumang bahay sa Laguna, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bombilyang dilaw na pinupuntahan ng mga gamo-gamo. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga puno ng mangga ay malayo sa mapanghinging hangin ng Maynila. Dito, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Ilang oras na ang nakalilipas mula nang ihatid siya ni Enzo. Hindi nagtanong ang kanyang kaibigan sa buong biyahe. Hinayaan lamang siya nito na makinig sa ritmo ng makina ng sasakyan at sa paghampas ng ulan sa bintana. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bakuran, ang kanyang ama ay naghihintay na sa pinto. Tila kanina pa alam na darating ang kanyang anak na sugatan ang puso. Dahan-dahang ininom ni Wisteria ang mainit na tsaa na gawa sa sariwang pandan. Ang init nito ay dahan-dahang tumutunaw sa tila yelong nakabara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang ama, ang lalaking dahilan kung bakit siya nagtiis ng 1 taon sa impyerno. Ang mukha ni Mang Turo ay mas marami ng kulubot at ang kanyang mga kamay ay tila mas lalong naging magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Tay, pasensya na po. Wala po akong dalang pera. Wala po akong dalang kahit ano, kundi ang makinang ito. Mahinang sabi ni Wisteria. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng tawad. Hinawakan ni Mang Turo ang kamay ng kanyang anak. Wisteria, dinala mo rito ang pinakamahalagang bagay na matagal na nating nawala. Simula nang pumasok ka sa mansyong yon, ang iyong kaluluwa. Mas gusto ko ang maging mahirap na kasama ka kaysa ang mabuhay sa pera ng mga taong hindi marunong rumespeto sa iyo. Napaiyak si Wisteria. Hindi ito ang yak ng isang taong duwag, kundi ang yak ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Nararamdaman ang matatag na pundasyon na hinding-hindi siya itatapon kahit anong mangyari. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay bumasag nang mapansin ni Wisteria ang isang puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng kanilang lumang hapagkainan. May tatak ito ng isang bangko na kilalang katuwang ng Alonzo Group. Maingat niya itong kinuha at binasa. Ang kanyang puso ay tila muling piniga nang makita ang nilalaman. Ito ay isang formal na abiso. Ang buong halaga ng utang sa ospital ni Mang Turo na dati ay sinabing babayaran ng mga Alonzo bilang bahagi ng kasunduan sa kasal ay inilipat na sa pangalan ni Wisteria. At dahil lumabag daw siya sa mga kondisyon ng pagsasama, kailangang bayaran ang kabuuang halaga sa loob ng 30 araw. Kung hindi, kukunin ng kumpanya ang huling natitirang ektarya ng kanilang lupa at ang maliit na bahay na kanilang tinitirhan. Sinabi nila ito sa akin kahapon pa, anak. Malungkot na sabi ni Mang Turo. Pinuntahan ako ng mga tauhan ni Doña Celestina. Sabi nila, kung hindi ka raw babalik sa Maynila at hihingi ng tawad sa kanila sa harap ng media, mawawalan tayo ng masisilungan. Naramdaman ni Wisteria ang isang malamig na galit na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran. Hindi pa rin pala tapos ang mga Alonzo. Akala nila ay magagawa pa rin nilang gamitin ang kanyang ama upang hilahin siyang pabalik sa kanilang mga kamay. Akala nila ay matatakot siya sa pagkawala ng material na bagay. Hindi po tayo aalis dito, Tay. Sabi ni Wisteria, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon. Hinding-hindi ko na muling ibebenta ang aking sarili sa kanila. Ang lupang ito ay atin. Ang mga disenyong ninakaw nila ay atin. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila. Tumayo si Wisteria at lumapit sa kanyang lumang makinang panahi. Hinaplos niya ang bakal nito na malamig sa kanyang palad. Alam niyang sa bawat tahi, sa bawat hibla, nang sinulid na kanyang pagsasamahin, doon siya kukuha ng lakas upang bawiin ang lahat. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw,
nagsimula na ang tunog ng pag-ikot ng makina sa loob ng maliit na bahay. Ang ritmo nito ay hindi na tunog ng pagtitiis, kundi tunog ng isang hukbong naghahanda para sa labanan. Sa bawat pag-apak ni Wisteria sa pedal, naaalala niya ang bawat sulyap ng panghahamak ni Luciana at ang bawat pananahimik ni Keith. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pinto. Hindi ito ang mahinang katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang matigas at walang galang na katok ng mga taong galing sa syudad. Pagbukas ng pinto, isang lalaking nakabarong ang nakatayo. May hawak na mga dokumento at may kasamang 2 gwardya. Magandang umaga, Mrs. Alonso. O mas gusto mo bang tawaging Wisteria Salcedo? Narito kami para sa formal na inspeksyon ng ari-arian. Mayroon kaming utos na kumpiskahin ang lahat ng kagamitang may kinalaman sa Alonso Heritage Collection na ginagamit niyo ng walang pahintulot. Naniga si Wisteria. Tiningnan niya ang kanyang makinang panahi at ang mga sinulid na kabibili lamang ni Enzo para sa kanya. Ang mga Alonso ay hindi lamang gustong kunin ang kanyang bahay. Gusto nilang putulin ang kanyang mga kamay bago pa siya makapagsimulang lumaban. Wala kayong makukuha rito. Ang tinig ni Wisteria ay tila isang babala mula sa isang tahimik na bulkan. Iyan ang akala mo, sagot ng lalaki, sabay hudyat sa mga gwardya na pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hibla ng sinulid na ito ay pag-aari ng aking dugo, hindi ng inyong ginto. Huwag mong dungisan ng iyong maruruming kamay ang tanging alaala ng aking ina. Dahil ang makinang ito ay hindi kailanman magiging sa inyo. Ang kaluluwa nito ay hindi nyo kayang bilhin. Ang boses ni Wisteria ay hindi nanginig, kahit na ang 2 gwardyang nasa harap niya ay tila mga pader na handang gumuho sa ibabaw ng kanyang maliit na pagkatao. Nakatayo siya sa harap ng kanyang lumang makinang panahi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal nito. Tila ito ang huling piraso ng lupa sa gitna ng isang malawak na baha. Ang abogado ng mga Alonso, si Attorney Rivera, ay naglabas ng isang ngiting puno ng lason habang iwinawagayway ang mga dokumentong may tatak ng kumpanya. Masyado kang matapang, Wisteria. Akala mo ba ay sapat na ang emosyon para labanan ng batas? Ang lahat ng disenyong ginagawa mo rito ay pag-aari na ng Alonso Group. Ang paghawak mo sa makinang yan gamit ang aming mga pattern ay isang pagnanakaw. Umalis ka na riyan bago pa namin kailangang gamitan ng dahas ang pagkuha sa mga kagamitang ito. Humakbang pasulong ang isang gwardya. Ang mabigat nitong sapatos ay naglikha ng isang mapurol na tunog sa kahoy na sahig. Ngunit bago pa man ito mahawakan ng makina, isang anino ang humarang sa pinto. Si Enzo. Ang kanyang kaibigan ay hindi nag-iisa. Sa likuran niya, ang mga kalalakihan ng nayon, mga magsasaka na may dalang mga karit at mga kapitbahay na may matatalim na tingin, ay dahan-dahang nakapalibot sa bakuran. Sa Laguna, Attorney Rivera, hindi kami sanay sa mga taong pumapasok sa bahay ng walang pahintulot. Ang boses ni Enzo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang makinang yan ay binili ni Mang Turo bago pa man isilang si Wisteria. Kung may balak kayong kumpiskahin ang hindi sa inyo, siguraduhin niyo munang makakalabas kayo sa nayon na ito ng buo. Ang kayabangan sa mukha ng abogado ay dahan-dahang napalitan ng kaba nang makita ang dami ng mga taong nagtipon sa labas. Hindi ito ang Maynila kung saan ang pera ang laging nasusunod. Dito, ang batas ng bayanihan at pagdadamayan ang mas matimbang. Hindi pa tayo tapos, Wisteria. Banta ng abogado habang mabilis na nagliligpit ng kanyang mga papel. Makakatanggap ka ng formal na cease and desist order at sisiguraduhin ni Doña Celestina na wala nang bibili kahit isang hibla ng gawa mo sa buong bansa. Nang makaalis ang mga tauhan ng Alonso, binitawan ni Wisteria ang kanyang pagkakahawak sa makina. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Nilapitan siya ni Enzo at inabutan ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatuon sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Enzo, hindi sila titigil, mahinang sabi ni Wisteria. Gagamitin nila ang lahat ng kapangyarihan nila para ibaon tayo sa utang at kahihiyan. Paano tayo lalaban sa kumpanyang may bilyon-bilyong piso? Naupo si Enzo sa kanyang tapat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Wisteria, ang Alonso Group ay parang isang malaking puno na bulok na ang loob. Marami silang pera, pero wala silang katotohanan. Ang mga disenyong ninakaw nila. Alam mo ang sikreto ng mga yon. Alam mo kung paano ito buhayin sa paraang hindi nila kailanman magagawa. Dinala ni Enzo si Wisteria sa isang maliit na bodega sa dulo ng nayon. Doon, naghihintay ang mga matatandang manghahabi ng Laguna. Mga babaeng ang mga kamay ay tila mga mapa ng kasaysayan. Ipinakita ni Enzo ang mga tumpok ng sinulid na gawa sa pinaghalong hibla ng pinya at abaka. Mga materyales na tanging sa kanilang lalawigan lamang matatagpuan. Wisteria, ang kailangan natin ay hindi tapatan ang kanilang dami, kundi ang kanilang kalidad, sabi ni Enzo. Gamitin natin ang sikretong habi ng lawa. Ang paraan ng paghabi na itinuro sa iyo ng iyong ina na nangangailangan ng 7 magkakaibang kulay ng sinulid sa iisang guhit. Iyan ang hindi nila kayang kopyahin ng kanilang mga makina sa Maynila. Iyan ang magiging ebidensya na ikaw ang orihinal. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang maliit na nayon ay naging isang lihim na paggawaan. Habang ang Alonso Group ay abala sa pagbebenta ng kanilang mga pekeng heritage collection sa mga malls, si Wisteria at ang mga kababaihan ng Laguna ay nagsimulang bumuo ng isang bagong obra. Ang tunog ng mga habihan sa bawat bahay ay tila isang orkestra ng paghihimagsik. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbabayad ng utang sa ospital. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang kulturang pilit na binaboy ng mga Alonso. Sa bawat pag-ikot ng sinulid, nararamdaman ni Wisteria ang pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa kusina. Siya na ang pinuno ng isang hukbong walang armas, kundi ang kanilang mga kamay at sining. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-unlad, isang balita ang dumating na nagpapatigil sa lahat. Ang Alonso Group ay magsasagawa ng isang pambansang fashion expo at inimbitahan ang lahat ng mga lokal na manghahabi upang ipakita ang kanilang gawa. Ngunit may isang kondisyon. Ang sino mang sasali ay kailangang pumirma ng waiver na nagpapatunay na ang kanilang mga disenyo ay hindi kumokopya sa Alonso Heritage Collection. Ito ay isang bitag, isang paraan upang tuluyang patahimikin ang mga tulad ni Wisteria. Sasali tayo, Enzo, sabi ni Wisteria habang tinititigan ang imbitasyon. Hindi para pumirma ng waiver, kundi para ipakita sa kanila kung ano ang itsura ng isang tunay na obra maestra na hindi nababayaran ng pera. Habang naghahanda si Wisteria para sa kanyang pagbabalik sa Maynila, hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, si Keith ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling konsensya. Isang gabi, habang tinitingnan ni Keith ang mga bagong produkto ni Luciana, napansin niya ang isang bagay na nagpatibok ng kanyang puso sa kaba. Ang mga tela ay nagsisimulang magkaroon ng mga butas at kumukupas ang kulay. Isang depekto na hindi kailanman nangyari sa mga gawa ni Wisteria. Ang kasinungalingan ng mga Alonso ay nagsisimula nang mabulok mula sa loob. Ibigay mo sa akin ang bawat lihim ng iyong paghahabi, Wisteria, o sisiguraduhin kong wala ng ospital na tatanggap sa iyong ama sa buong Pilipinas. Isang tawag ko lang at magiging pulubi kayo sa kalsada bago lumubog ang araw. Ang tinig ni Doña Celestina ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng amoy ng kamatayan sa loob ng maliit na dampa ni Wisteria sa Laguna. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila isang malaking insulto sa sahig na gawa sa kawayan. Sa labas, ang isang marangyang itim na sasakyan ay nakaparada sa putikan. Tila isang halimaw
na naghihintay na lumamon ng payapang buhay. Napatigil ang kamay ni Wisteria sa paghawak sa shuttle ng kanyang habihan. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang banta ng Donya ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang katotohanang kaya nitong gawin gamit ang yaman at koneksyon ng mga Alonso. Tumingin si Wisteria sa kanyang amang si Mang Turo na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay muling ginagamit na panumbas sa isang maruming transaksyon. Dahan-dahang tumayo si Wisteria. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy ng kanyang habihan, ang kagamitang naging saksi sa kanyang mga luha at pangarap. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay tila sumisigaw ng protesta. Akala ko po ay tapos na tayo sa usapang ito, Doña Celestina. Ang boses ni Wisteria ay mababa, ngunit puno ng isang bagong klasing tatag. Hindi niyo na ako pagmamay-ari, at lalong hindi niyo pagmamay-ari ang buhay ng aking ama. Tumawa ang Donya, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puro pangungutya. Wisteria, masyado kang nagpapadala sa iyong pride. Ang dangal ay hindi nakakain. Ang sining mo ay walang kwenta kung nakabaon kayo sa utang. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Ibigay mo ang eksklusibong karapatan sa sikretong habi ng lawa at babayaran ko ang lahat ng utang nyo, bibigyan ko pa kayo ng bahay sa Maynila. Huwag kang maging mangmang para sa isang pirasong tela. Hindi ito isang pirasong tela lamang, sagot ni Wisteria habang humahakbang siya palapit sa matanda. Ito ang tanging bagay na hindi nyo kayang nakawin sa akin, ang katotohanan. Gusto nyo ang aking sikreto dahil alam nyo na ang heritage collection ni na Luciana ay unti-unti nang nabubulok. Alam nyo na ang mga telang ginawa nyo, gamit ang chemical at madali ang paggawa, ay nagsisiraan na. Natatakot kayo, Doña Celestina. Natatakot kayo na sa darating na expo, makikita ng lahat na ang mga Alonso ay mga huwad. Ang mukha ng Donya ay namula sa galit. Itinaas nito ang kanyang kamay na puno ng mga diamante. Tila balak sampalin ang babaeng dati ay yumuyuko lamang sa kanyang paanan. Ngunit bago pa man ito dumampi, nahuli ni Wisteria ang kanyang bisig. Ang pagkakahawak ni Wisteria ay mahigpit, hindi bilang pananakit, kundi bilang isang pader na hindi na muling magigiba. Huwag niyo na muling susubukang saktan ako o ang pamilya ko. Banta ni Wisteria, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ng matanda. Umalis na kayo sa bahay ko at sabihin niyo kay Keith, hindi ko na kailangan ng kanyang awa o ang inyong pera. Magkikita tayo sa expo. Nang makaalis ang sasakyan ng mga Alonso, naiwan si Wisteria na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Alam niyang ang kanyang pagtanggi ay nangangahulugan ng mas matinding pag-uusig. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Enzo. Narinig ko ang lahat, Wisteria. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa iyong ama. Inilipat na natin siya sa isang ligtas na lugar. Hindi nila siya mahahawakan. Habang nangyayari ito sa Laguna, sa Maynila naman ay tila isang impyerno ang loob ng opisina ni Keith. Nakatitig si Keith sa isang tumpok ng mga damit na ibinalik ng kanilang pinakamalaking kliyente. Ang mga tela ay may mga batik-batik na kulay at ang mga tahi ay dahan-dahang bumubuka. Luciana, anong klaseng materyales ang ginamit mo rito? Sigaw ni Keith. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ito ang pinakamurang paraan para maparami ang production, Keith. Sabi mo kailangan nating makuha ang kota. Depensa ni Luciana, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga disenyong ito, hindi sila nabubuhay ng walang tamang paraan ng paghabi. Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin dahil sa katamaran mo. Napaupo si Keith sa kanyang upuan.
Hinahawakan ang kanyang ulo. Naalala niya ang mga gabi kung saan pinapanood niya si Wisteria na maingat na pinipili ang bawat sinulid, ang pagmamahal na ibinubuhos nito sa bawat tahi. Napagtanto niya na ninakaw nga nila ang drawing, ngunit hindi nila kailanman nakuha ang buhay ng sining na yon. Nang malaman ni Keith na pumunta ang kanyang lola sa Laguna upang takutin si Wisteria, isang matinding takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi takot para sa kumpanya, kundi takot na tuluyan na niyang napatay ang anumang pagkakataon na mapatawad siya ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Kinuha ni Keith ang kanyang susi ng sasakyan. Kailangan niyang makita si Wisteria, hindi bilang isang Alonzo, kundi bilang isang lalaking gustong itama ang lahat ng kanyang pagkakamali bago pa maging huli ang lahat. Ngunit habang nagmamaneho siya patungo sa Laguna, isang tawag ang dumating mula sa kanyang lola. "Keith, huwag kang magkakamaling pumunta sa babaeng yan. Inutos ko na sa bangko na kumpiskahin ang kanilang lupa bukas ng umaga. Tapos na ang laban na ito." Napahigpit ang hawak ni Keith sa manibela. Ang kanyang sariling pamilya ay tila isang halimaw na nilikha niya mismo. Hanggang kailan ako mananatiling sunod-sunuran sa isang sistemang pumatay sa aking dangal? Ang bawat dokumentong hawak ninyo ay tila mga tuyong dahon lamang na madaling tangayin ng hangin. Dahil ang ugat namin sa lupang ito ay mas malalim kaysa sa anumang pautang ng bangko. Maaari ninyong kunin ang titulo, ngunit hindi ninyo makukuha ang aming dangal. Ang boses ni Wisteria ay tila isang matatag na agos ng tubig na hindi matitibag ng kahit anong harang. Nakatayo siya sa tapat ng kanilang maliit na tarangkahan. Suot ang isang simpleng blusa na gawa sa sarili niyang hobby. Sa harap niya ay ang mga opisyal ng bangko na may dalang mga dilaw na papel at mga gwardyang tila mga buwayang handang sumakmal. Ang sikat ng araw sa Laguna ay tila nakikisama sa tensyon ng umaga, nagbibigay ng matinding init na nagpapatulo ng pawis sa bawat isa. Isang hakbang na lamang at papasukin na nila ang bakuran ni Mang Turo. Tiningnan ni Wisteria ang kanyang makinang panahi na nakasilip sa bintana, ang tanging katuwang niya sa muling pagbuo ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagpipigil ng emosyon. Sa bawat segundo, tila naririnig niya ang boses ni Doña Celestina na tumatawa sa kabilang panig ng kalsada. "Wala kaming pakialam sa iyong dangal, Miss Salcedo," sabi ng pinuno ng mga opisyal habang iniuunat ang kamay upang hawakan ang gate. "Ang batas ay batas. Mayroon kaming utos na kumpiskahin ang ari-ariang ito ngayong 10:00 ng umaga." Ngunit bago pa man dumampi ang kamay nito sa bakal, isang tunog ng mabilis na pag-andar ng mga sasakyan ang bumasag sa katahimikan. 3 malalaking jeepney ang huminto sa tapat ng bahay, puno ng mga tao mula sa buong nayon. Sa gitna nila, bumaba si Enzo na may hawak na isang itim na bag at isang makapal na dokumento. "Sandali lang." Ang boses ni Enzo ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. "Kung pera ang hanap ninyo, narito ang kabuuang bayad para sa utang ni Mang Turo, kasama na ang lahat ng interes at penalty na ipinataw ng Alonzo Group." Nagulantang ang mga opisyal. Binuksan ni Enzo ang bag na puno ng pera. Perang hindi galing sa isang mayamang investor, kundi barya-baryang inipon ng mga manghahabi, mga magsasaka, at mga taong naniniwala kay Wisteria. Kasama rin dito ang kinita ng unang batchang ng hobby ng Laguna na palihim na naibenta sa mga lokal na kolektor sa tulong ng social media. "Paano niyo nakuha ang ganitong halaga sa loob ng maikling panahon?" tanong ng opisyal. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Ang bayanihan ay hindi sinusukat sa oras, kundi sa pagmamahal sa kapwa," sagot ni Wisteria habang kinukuha ang resibo at pinipirmahan ang mga papel ng paglaya. "Sabihin niyo sa mga Alonzo, ang lupang ito ay mananatiling malaya. At ang bawat sentimong ito
ay ang katunayan na ang bawat Pilipino ay may kapangyarihang lumaban sa mga mapangapi. Nang makaalis ang mga opisyal, ang buong nayon ay nagbunyi. Ngunit para kay Wisteria, alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas malaking laban. Pumasok siya sa loob ng bahay at tiningnan ang screen ng kanyang lumang tablet. Ang video na kinuha ni Enzo, isang maikling kwento tungkol sa ang babaeng ninakawan ng pangarap, ay naging viral na sa buong bansa. Libo-libong tao ang nagagalit sa Alonzo Group at humahanga sa katatagan ni Wisteria. Ang brand na habi ng Laguna ay hindi na lamang isang maliit na negosyo. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa. Samantala, sa Maynila, nakatayo si Keith sa harap ng isang malaking telebisyon sa loob ng kanyang opisina. Pinapanood niya ang mukha ni Wisteria sa balita. Ang babaeng dati ay tahimik na nagluluto sa kanyang kusina. Ngayon ay isang reyna ng sarili niyang sining. Nakita ni Keith ang ningning sa mga mata ni Wisteria na hindi niya kailanman nakita noong sila ay magkasama pa. Isang ningning na nagsasabing hindi na niya kailangan ng kahit anong bagay mula sa mga Alonzo. Isang matinding inggit at pagsisisi ang gumapang sa puso ni Keith. Nakita niya ang bawat disenyong ipinapakita ni Wisteria sa video at bawat isa roon ay may kaluluwang wala sa mga produktong ibinebenta nila ni Luciana. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Luciana. Ang mukha ay putlang-putla at nanginginig ang mga kamay. Keith, kailangan nating gawin ang lahat para itigil ang video na yan. Ang mga investors natin, nagsisimula na silang mag-pull out. Sinasabi nila na ang ating heritage collection ay isang malaking panlilinlang. Tumingin si Keith kay Luciana at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa babaeng naging katuwang niya sa pagnanakaw. Hindi ba totoo naman, Luciana? Malamig na tanong ni Keith. Ninakaw natin ang lahat sa kanya. At ngayon, ang katotohanan ang siyang sumisira sa atin. Kinuha ni Keith ang kanyang jacket. Hindi na siya nakinig sa mga sigaw ni Luciana o sa mga tawag ng kanyang lola. Naglakad siya palabas ng gusali. Ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Gusto niyang pumunta sa Laguna, hindi upang humingi ng pabor, kundi upang makita ang babaeng sa wakas ay nahanap na ang sarili sa gitna ng bagyong idinulot niya. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, isang pangkat ng mga reporter ang humarang sa kanya. Mr. Alonzo, totoo ba na ang mga disenyo niyo ay ninakaw lang sa isang hamak na probinsyana? Ano ang masasabi niyo sa video ni Wisteria Salcedo? Nakatayo si Keith sa gitna ng kislap ng mga kamera, tila isang kriminal na hinatulan na ng buong mundo. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ni Wisteria, hindi tawa ng panunuya, kundi tawa ng isang taong tuluyan ng nakalaya mula sa kanyang kadena. Ang huling imahe sa balita, bago ito mamatay, ay ang mukha ni Wisteria. Nakatayo sa ilalim ng buwan sa Laguna, may hawak na isang piraso ng kakanin at isang makulay na tela. Isang imahe ng tagumpay na binuo mula sa dumi at luha. Ang bawat kasinungalingang sulsil ninyo sa inyong mga damit ay isa-isang napuputol. At ngayon, ang inyong marangyang pangalan ay wala nang ibang ibinibigay, kundi ang amoy ng kabulukan. Ang bawat salita ng balita sa telebisyon ay tila mga martilyo na bumabasag sa kristal na katahimikan ng boardroom ng Alonzo Group. Nakaupo si Doña Celestina sa kabisera ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag ay nanginginig na ngayon habang nakatitig sa screen. Sa kanyang tabi, si Luciana ay tila isang basang sisiw, putlang-putla, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot na nauuwi sa pagkabaliw. Sa labas ng gusali, ang ingay ng mga reporter at ang galit na sigaw ng mga dating taga-suporta ay naririnig hanggang sa loob. Ang stock market ticker sa pader ay kulay pula, isang madugong paalala na ang yaman ng mga Alonzo ay dahan-dahang naglalaho sa bawat segundong dumaraan. Hindi ito maaari
Sabihin niyo sa kanila na fake news ang lahat ng yan. Sigaw ni Luciana. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Keith, gawin mo ang paraan. Ikaw ang CEO. Bayaran mo ang mga media. Sunugin mo ang mga bodega. Gawin mo ang lahat. Tumingin si Keith sa kanyang tsiho. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Isang maskara ng kapaguran at pagsisisi. Wala na tayong babayaran, Luciana. Ang bangko ay nag-freeze na ng ating mga accounts. Ang mga factory natin sa Bulacan ay itinigil na ang operasyon dahil wala tayong pambayad sa kuryente at sa mga tao. We are finished. Kasalanan ito ng babaeng yon. Muling sigaw ni Luciana habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay tila isang desperadong paghingi ng saklolo. Ang malas ni Wisteria. Simula nang pumasok siya sa pamilyang ito, sinira niya ang lahat. Dapat ay pinatapon natin siya sa malayo. Hindi niya tayo sinira, Luciana. Malamig na tugon ni Keith habang dahan-dahang tumatayo. Tayo ang sumira sa sarili natin nang akalain nating kaya nating nakawin ang kaluluwa ng isang tao nang walang kapalit. Pinanood natin siyang magdusa sa kusina habang ninanakaw natin ang kanyang mga pangarap. Ang nangyayari ngayon ay hindi malas. Ito ay katarungan. Dahan-dahang tumayo rin si Doña Celestina. Ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabang ay tila biglang naging kuba. Tumingin siya sa portrait ng kanyang asawa sa pader. Isang portrait na sumisimbolo sa dangal ng mga Alonso na ngayon nadungisan na ng putik. Umalis na kayo. Mahinang utos ng matanda. Iwan niyo ako rito. Sa labas ng boardroom, sinalubong si Keith ng isang tauhan ng kumpanya. Iniabot nito ang isang liham, isang subpena para sa kasong intellectual property theft at fraud. Ang pangalan ni Keith at Luciana ay malinaw na nakasulat sa itaas, habang ang pangalan ni Wisteria Salcedo ay nakasulat bilang complainant. Habang naglalakad si Keith sa mahabang pasilyo, nakita niya ang mga empleyado na nag-iempake na ng kanilang mga gamit. Ang palasyo na itinayo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Nararamdaman ni Keith ang bawat tibok ng kanyang puso na tila bumibigat sa bawat hakbang. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling dapat ay pinili niya si Wisteria. Ngunit pinili niya ang kapangyarihan. Samantala, sa Laguna, ang katahimikan ng gabi ay niyayakap si Wisteria. Nakaupo siya sa tapat ng kanyang habihan. Hawak ang isang baso ng sariwang gatas. Wala sa kanyang mukha ang saya sa pagbagsak ng mga Alonzo. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nabawi na ang kanyang pangalan. Tapos na ang ulan, Wisty, sabi ni Enzo habang papalapit sa kanya. May dalang isang balabal na gawa sa kanilang bagong disenyo. Hindi ko hinangad ang kanilang pagbagsak, Enzo, mahinang sagot ni Wisteria. Hinangad ko lang na makatayo muli nang hindi na kailangang yumuko sa sinuman. Alam ko, at iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang nanalo, sagot ni Enzo habang inaalalayan si Wisteria na tumayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang ilaw ng isang sasakyan ay tumama sa kanilang bakuran. Isang pamilyar na kotse, bagaman marumi na at tila napabayaan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Si Keith, walang dalang abogado, walang dalang mga dokumento, wala ring dalang kayabangan. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng buwan, ilang metro ang layo kay Wisteria, tila isang taong naglalakad sa gitna ng isang disyerto na naghahanap ng kahit isang patak ng tubig. Wisteria. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na tinangay ng hangin. Wala na akong hihingiin sa'yo. Gusto ko lang sabihing tama ka. Wala akong kwentang tao. Tumingin si Wisteria kay Keith. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay tila naging abo na lamang.
Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang asawa, kundi isang lalaking basag ang pagkatao. "Bakit ka narito, Keith?" tanong ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng puot. Tila isang simpleng katanungan sa isang estranghero. Dahil kahit wala na akong lahat, ang tanging bagay na hindi ko kayang mawala ay ang pagkakataong masabi sa'yo kung gaano ako nagsisisi. Sagot ni Keith, habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumibigay hanggang sa siya ay lumuhod sa putikan ng laguna sa harap ng babaeng dati niyang minaliit. Si Enzo ay humakbang pasulong upang pigilan si Keith. Ngunit itinaas ni Wisteria ang kanyang kamay upang patigilin ang kaibigan. Nanatiling nakatitig si Wisteria sa kanyang asawa na ngayon nasa paanan na niya. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas malalim. Sa pagitan ng dalawang tao, ang lahat ng sakit, lahat ng pagnanakaw, at lahat ng luha ay naroon. Tila isang ilog na napakalalim na hindi na kayang tawirin. Ang pagsisisi ay hindi laging sapat para ayusin ang nabasag, Keith, sabi ni Wisteria bago tumalikod upang pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Keith sa gitna ng dilim, nakaluhod sa lupa, habang ang tunog ng pagsasara ng pinto ni Wisteria ay tila ang huling tunog ng pag-asa na pumanaw sa kanyang buhay. Ang bawat dokumentong ninakaw mo ay may bakas ng aking mga luha. Luciana, akala mo ba ay papel lamang ang kinuha mo? Ninakaw mo ang kasaysayan ng aking pamilya. Ngunit ang sining na walang puso ay tila isang bangkay na hindi kailanman mabibigyan ng buhay. Ang hangin sa loob ng silid ng korte ay kasing lamig ng yelo. Isang kapaligirang puno ng tensyon na tila isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Nakaupo si Wisteria sa likuran ng kanyang abogado. Suot ang isang eleganteng barong na gawa sa sarili niyang habi. Ang disenyo ng sikretong habi ng lawa na ngayoy kumikinang sa ilalim ng puting ilaw ng silid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang nabuo mula sa maraming gabi ng pagtitiis. Sa kabilang panig, si Luciana ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Ang kanyang buhok ay hindi na perpektong ayos at ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng ligalig. Sa bawat sandali, pilit niyang iniaayos ang kanyang mamahaling alahas, tila sinusubukang kumapit sa huling bakas ng kanyang kapangyarihan. "Hindi totoo ang mga paratang na yan," sigaw ni Luciana nang siya ay tumayo sa witness stand. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit na hindi na niya kayang itago. Ang mga disenyong yon ay produkto ng Alonzo Group. Ang babaeng iyan ay isang hamak na assistant lamang na binigyan namin ng pagkakataong makita ang ganda ng Maynila. Siya ang magnanakaw. Ninakaw niya ang aming mga konsepto at dinala sa Laguna. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa silid. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, tumayo ang abogado ni Wisteria at naglabas ng isang maliit na microscope na nakakonekta sa isang screen. "Your Honor, nais naming ipakita ang katotohanan na hindi kayang sabihin ng mga salita," panimula ng abogado. "Ipakikita namin ang pagkakaiba ng habi ng Laguna ni Wisteria at ng Heritage Collection ni Luciana Alonzo." Lumitaw sa malaking screen ang bawat hibla ng tela. Sa gawa ni Wisteria, ang mga sinulid ay tila nagkakaisa sa isang komplikadong paraan na may 7 iba't ibang ikot. Isang teknik na itinuro lamang sa mga anak ng Laguna. Ngunit sa gawa ni Luciana, ang tela ay tila pinilit lamang na pagdikitin ng mga makina at ang mga hibla ay dahan-dahang napuputol sa ilalim ng init. Ang orihinal na sining ay may buhay, Your Honor. Ang boses ni Wisteria ay marahan ngunit umaalingaw-ngaw sa buong korte. Ang bawat 7 ikot ng sinulid ay sumasagisag sa 7 lawa ng aming bayan. Ang ginawa ni Luciana ay isang panggagaya na walang kaluluwa. Kaya naman, ang mga tela nila ay madaling masira. Ninakaw niyo ang anyo, Luciana, pero hinding-hindi niyo nakuha ang sikreto. Nang tawagin si Kit bilang saksi, ang buong silid ay muling tumahimik.
Tumingin si Keith kay Wisteria. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsusumamo at kahihiyan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa hukom. Totoo ang lahat ng sinabi ni Wisteria Salcedo. Ang boses ni Keith ay mababa at seryoso. Ako mismo ang nakakita kung paano pinunit ni Luciana ang mga pahina mula sa sketchbook ng asawa ko. Ako mismo ang pumirma sa mga dokumento upang angkinin ang kanyang gawa dahil sa bulag kong ambisyon. Ninakawan namin siya at ako ang pinaka-guilty sa lahat. Isang malakas na sigaw ng pagmumura ang lumabas sa bibig ni Luciana. Sinubukan niyang sugurin si Keith, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga court bouncers. Ang eksena ay tila isang madilim na teleserye na nagaganap sa totoong buhay. "Traitor ka, Keith! Pinagkatiwalaan kita!" Hiyaw ni Luciana habang ang kanyang muka ay namumula at ang kanyang mga luha ay bumubura sa kanyang makapal na makeup. Ang bawat bagsak ng kahoy na gavel sa mesa ng hukom ay tila mga huling pako sa krus na papasanin ni Luciana. Matapos ang ilang oras ng deliberasyon, inilabas ang hatol. Guilty sa kasong intellectual property theft at estafa. Inutusan ng Alonso Group na bayaran si Wisteria ng bilyon-bilyong piso bilang danyos at si Luciana ay hinatulan ng pagkakakulong. Habang inalalayan si Luciana ng mga pulis palabas ng silid, dumaan siya sa tapat ni Wisteria. Ang dating reyna ng fashion ay tila isang basahan na lamang. Tumingin siya kay Wisteria nang may matinding puot, ngunit si Wisteria ay tumingin lamang sa kanya nang may awa. "Hindi kita kinamumuhian, Luciana," mahinang sabi ni Wisteria. "Kinakaawaan kita dahil kailangan mong manakaw ng buhay ng iba para lamang maramdamang mahalaga ka." Nang matapos ang lahat, lumabas si Wisteria sa korte. Sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng mga palakpak ng mga taong naghihintay sa labas. Si Enzo ay naroon. Handang alalayan siya. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Keith. Mag-isa at tila isang ligaw na kaluluwa. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang pangalan ay nadungisan. At ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ay naroon na sa itaas ng kanyang kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Keith kay Wisteria. Hindi siya humawak. Hindi siya lumapit ng husto. Yumuko lamang siya nang malalim sa harap ng babaeng dating nagluluto ng kakanin para sa kanya. "Wisteria, wala na akong kumpanya, wala na akong mansyon, pero narito ako para ibigay ang huling bagay na kinuha namin sa'yo," sabi ni Keith habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Wisteria, naroon ang orihinal na singsing ng kanyang ina na ipinangsangla ni Doña Celestina noon. Ang tanging bagay na hindi akala ni Wisteria na makikita niya muli. "Nahanap ko yan sa isang pawn shop sa Maynila kahapon. Ibinenta ko ang huling sasakyan ko para mabawi iyan," bulong ni Keith bago tumalikod at maglakad palayo sa karamihan. Iniiwan si Wisteria na hawak ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan. "Huwag mong dungisan ang aming lupa ng iyong mga sapatos na galing sa nakaw, Keith. Ang bawat hakbang mo rito ay nagpapaalala lamang sa amin ng sakit na idinulot ng iyong pamilya." Ang mga salitang yon ni Mang Turo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pagsisisi ni Keith. Nakatayo si Keith sa tapat ng bakuran ni Wisteria sa Laguna. Hindi na suot ang kanyang mamahaling taksido, kundi isang kupas na t-shirt at maong na pantalon. Ang kanyang mga kamay na dati ay pamilyar lamang sa paghawak ng mamahaling ballpen at baso ng alak ay ngayoy puno ng alikabok mula sa biyahe ng bus. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mga bodyguard, at wala na ang kanyang kapangyarihan. Tumingin si Keith sa paligid. Ang maliit na bahay ni Wisteria ay naging isang buhay na sentro ng paghahabi. Naririnig niya ang ritmo ng mga makina mula sa loob. Isang tunog na dati ay minaliit niya, ngunit ngayoy tila isang himig ng tagumpay. Nakita niya si Wisteria mula sa bintana, abala sa pagtuturo sa mga batang manghahabi. Ang kanyang muka ay maliwanag,
at puno ng buhay na hindi niya kailanman nakita noong sila ay nasa Maynila. Hindi ako narito para manggulo mangturo. Mahinang sagot ni Keith. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at gutom. Narito ako dahil kailangan kong matutunan kung paano maging tao muli. Gusto ko pong magtrabaho, kahit ano po. Tagabuhat ng mga sako, tagalinis ng bodega, kahit ano. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ng matanda. Ang isang Alonso, magbubuhat ng sako? Baka sa unang sako pa lang ay bumigay na ang iyong mga braso na sanay sa ginhawa. Umalis ka na, Keith. Hindi namin kailangan ang iyong serbisyo. Sa gitna ng kanilang usapan, lumabas si Wisteria mula sa loob ng bahay. Huminto ang mundo ni Keith nang magtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa mga mata ni Wisteria, tila isang lawa na payapa at malalim. At iyon ang mas masakit para kay Keith, ang makitang wala na siyang epekto sa damdamin ng babaeng dati ay halos mamatay sa pag-ibig sa kanya. Hayaan mo siya, Tay. Ang tinig ni Wisteria ay malamig at walang emosyon. Kung gusto niyang magtrabaho, bigyan siya ng sako ng mga hilaw na materyales sa bodega. Pero huwag siyang ituring na espesyal. Siya ay isang trabahador lamang, tulad ng lahat. Sa sumunod na mga araw, naging usap-usapan sa buong nayon ang dating CEO na ngayoy nagbubuhat ng mabibigat na sako ng sinulid sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang balat ni Keith ay dahan-dahang namumula at nagkakapaso, at ang kanyang mga palad ay nagsisimulang magkaroon ng mga paltos na puno ng tubig. Sa bawat pag-angat niya ng bigat, nararamdaman niya ang sakit ng kanyang katawan, ngunit mas matindi ang sakit ng kanyang gunita. Naaalala niya kung paano niya hinayaan si Wisteria na magtrabaho ng mag-isa sa kusina habang siya ay nagpapakasaya sa itaas. Ngayon, ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi niya nailabas noon. Isang hapon, habang naglilinis siya ng paligid ng bodega, nakita niya si Wisteria na may dalang baso ng tubig para sa mga manggagawa. Nilagpasan siya nito nang hindi man lang tumitingin. Tila siya ay isang bahagi lamang ng pader. Wisteria, tawag ni Keith. Ang kanyang boses ay paos. Tumigil si Wisteria, ngunit hindi lumingon. Tapusin mo ang trabaho mo, Keith. Huwag mong sayangin ang oras sa pagsasalita. Bakit mo ako hinayaang manatili rito? Tanong ni Keith. Alam kong kinamumuhian mo ako. Dahan-dahang humarap si Wisteria. Ang hangin ng hapon ay naglaro sa kanyang buhok. Hindi kita kinamumuhian, Keith. Ang pagkamuhi ay nangangailangan ng emosyon at wala na akong natitirang emosyon para sa'yo. Hinayaan kita rito dahil gusto kong makita mo ang bawat sentimo ng dangal na sinubukan ninyong kunin sa amin. Gusto kong maramdaman mo ang pagod ng mga taong itinuturing ninyong maliliit. Lumipas ang mga linggo. Si Keith ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Kahit na tinataboy siya ni Enzo at tinutuya ng mga kapitbahay, hindi siya umaalis. Natutulog siya sa isang maliit na papag sa sulok ng bodega, malayo sa malambot na kama ng mansyon. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nakita ni Wisteria si Keith na nanginginig sa ginaw habang pilit na tinatakpan ng tolda ang mga bagong habi na tela upang hindi mabasa. Nakita ni Wisteria ang bawat galaw ni Keith. Ang pagmamalasakit nito sa mga tela na tila ba ito ang kanyang sariling buhay. Isang bahagi ng puso ni Wisteria ang dahan-dahang kumikirot. Hindi ito ang Keith na kilala niya. Ang Keith na ito ay marumi, sugatan, at tila tunay na nagsisisi. Ngunit ang kapayapaan sa Laguna ay muling nabulabog nang dumating ang isang balita mula sa Maynila. Si Doña Celestina ay inatake sa puso matapos malaman na ang lahat ng kanilang ari-arian ay formal nang kinumpiska ng gobyerno. At si Luciana, sa loob ng kulungan, ay nagsisimulang mawala sa katinoan at isinisisi ang lahat kay Wisteria. Isang liham ang dumating kay Keith. Isang huling mensahe mula sa kanyang lola na humihingi ng tulong upang mabawi ang kumpanya
gamit ang mga natitirang lihim na dokumento na itinago nito. Tumingin si Keith sa liham at pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng bahay ni Wisteria kung saan nakikita niya ang liwanag ng lampara. Ang kanyang desisyon sa sandaling ito ang magtatakda kung siya ay mananatiling isang Alonzo na uhaw sa kapangyarihan o isang lalaking handang ibaon ang kanyang nakaraan para sa isang bagong simula. Kinuha ni Keith ang liham at dahan-dahang lumapit sa kalan kung saan nagluluto si Mang Turo. Walang sabi-sabing inihagis ni Keith ang papel sa apoy. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang huling pagkakataon na makuha muli ang kanyang yaman. Nang lumingon siya, nakatayo si Wisteria sa pintuan, nakasaksi sa kanyang ginawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi pa kayang sabihin. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. "Dahil ang kayamanang wala ka ay hindi kayamanan," sagot ni Keith habang ang mga luha ay dahan-dahan nang dumadaloy sa kanyang mga pisnging puno ng dumi. Hindi ang galit ng langit ang nakakatakot, kundi ang posibilidad na sa isang iglap ay muling tangay ng agas ang lahat ng pinaghirapan kong buuin mula sa abo ng aking nakaraan. Ang langit sa Laguna ay tila naging kulay uling, isang madilim na pahiwatig na ang kalikasan ay may sariling batas na hindi kayang suwayin ng tao. Ang ihip ng hangin ay naging isang mahabang sipol na nagdadala ng pangamba sa bawat tahanan. Para kay Wisteria, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang bubong ay tila isang babala. Ang ilog ng Laguna ay nagsisimula ng bumuluwak. Ang tubig ay kulay kape at puno ng mga dumi. Dahan-dahang umaakyat sa mga pampang na dati ay payapa. Sa loob ng bodega, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa sa bagyo sa labas. Naroon ang kabuuan ng kanilang bagong koleksyon, ang mga telang itatampok sa National Trade Fair sa susunod na linggo. Ito ang huling barahan ni Wisteria upang tuluyang mabayaran ang lahat ng obligasyon at matiyak ang kinabukasan ng mga manghahabi. "Enzo, tulungan niyo akong itaas ang mga rolyo ng sinulid," sigaw ni Wisteria habang ang tubig ay nagsisimula nang pumasok sa ilalim ng pinto ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa lumalalim na baha ay naglilikha ng wisik ng tubig na tila humahabol sa kanyang mga paa. Ngunit ang hangin ay naging mas marahas. Ang malakas na pagpukpok ng hangin sa mga bintana ay nagresulta sa pagbasag ng isang salamin. Ang ulan ay pumasok sa loob, direkta sa kinalalagyan ng sikretong habi ang Danglawa. Ang obra maestrang hindi pa tapos. "Wisteria, lumabas na kayo rito. Delikado na ang istruktura." Hiyaw ni Mang Turo mula sa labas. Ang kanyang tinig ay halos lamunin ng ingay ng bagyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na kumilos, si Keith. Hindi na siya nag-atubili. Gamit ang kanyang sariling katawan, hinila niya ang isang malaking tolda at pilit itong itinakip sa mga habihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang mga paa ay sugatan na dahil sa mga pako at basag na salamin sa sahig, ngunit hindi siya tumigil. "Keith, umalis ka na riyan. Baka bumagsak ang bubong." Sigaw ni Wisteria. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang takot na hindi niya maipaliwanag. "Hindi ko hahayaang mabasa ang mga ito, Wisty," sagot ni Keith. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. "Ito ang buhay mo. Ito ang lahat para sa'yo." Nakita ni Wisteria kung paano pilit na binuhat ni Keith ang mabigat na kahoy na habihan upang ilipat ito sa mas mataas na bahagi ng bodega. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng puwersa at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at pawis. Sa bawat segundo, ang baha ay patuloy ang pagtaas, tila isang gutom na halimaw na gustong lamunin ng lahat. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ng yero ang umalingaw-ngaw. Ang isang bahagi ng bubong ay natanggal at isang malaking troso mula sa labas ang tumama sa suporta ng bodega.
Keith! Tumakbo si Wisteria patungo sa kanyang asawa nang makita niyang natumba si Keith dahil sa bigat ng kahoy na kanyang binubuhat. Ang binti ni Keith ay naipit sa ilalim ng habihan habang ang tubig ay mabilis nang tumataas sa kanyang dibdib. Sa kabila ng sakit, ang tanging ginawa ni Keith ay itulak ang mga rolyo ng tela patungo kay Wisteria. Kunin mo na ang mga ito, Wisty. Itaas mo na. Huwag mo akong alalahanin. Pagsusumamo ni Keith, ang kanyang mga mata ay puno ng isang klase ng pagmamahal na ngayon lamang naramdaman ni Wisteria, isang pag-ibig na handang mamatay para sa ikabubuti ng iba. Sa tulong ni Enzo at ng ilang kalalakihan, dahan-dahang naiahon si Keith mula sa bodega, ngunit ang kanyang kaliwang braso ay duguan at ang kanyang katawan ay nanginginig na sa tindi ng lagnat at pagod. Inilagay nila siya sa isang maliit na bangka upang dalhin sa mas mataas na bahagi ng nayon. Nang tumigil ang pinakamalakas na bugso ng ulan, naiwang nakatayo si Wisteria sa gitna ng baha, hawak ang mga telang nailigtas ni Keith. Ang mga telang yon ay tuyo, walang bahid ng putik, dahil sinalo ni Keith ang lahat ng dumi at tubig gamit ang kanyang sariling likod. Naramdaman ni Wisteria ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang galit na itinanim niya sa loob ng maraming buwan ay tila dahan-dahang nahuhugasan ng ulan. Napagtanto niya na ang Keith na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking sumisira sa kanya, kundi ang lalaking handang mabura sa mundo upang siya ay mabuhay. Dinala si Keith sa kanilang bahay. Sa gitna ng dilim dahil sa kawalan ng kuryente, binantayan ni Wisteria ang asawa. Pinunasan niya ang noo nito gamit ang mainit na tubig. Sa kanyang pagdedeliryo, narinig ni Wisteria ang paulit-ulit na pagbulong ni Keith. Patawad, Wisty. Patawad sa bawat kakanin na hinulma mo ng luha. Patawad. Hinawakan ni Wisteria ang mainit na kamay ni Keith. Ang bawat kalyo at sugat sa kamay ng lalaki ay tila isang kwento ng pagsisisi na mas malakas pa sa anumang salita. Kinaumagahan, payapa na ang langit. Ngunit ang balita mula sa radyo ay nagdala ng panibagong kaba. Isang malaking sunog ang naganap sa bodega ng Alonso Group sa Maynila, sa gitna ng bagyo. Ang lahat ng kanilang natitirang stocks ay naabo at si Doña Celestina ay isinugod muli sa ospital. Tumingin si Wisteria kay Keith na dahan-dahan nang nagmumulat ng mga mata. Ang lalaking ito ay wala nang babalikan sa Maynila. Ang lahat ng kanyang mundo ay naglaho na. Nailigtas mo ang lahat, Keith, mahinang sabi ni Wisteria. Hindi lahat, Wisty, sagot ni Keith sa mahinang tinig habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Hindi ko pa naililigtas ang puwang ko sa puso mo. Bago pa makasagot si Wisteria, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pinto. Si Enzo, ang muka ay puno ng pag-aalala. Wisteria, may mga pulis sa labas. Hinahanap nila si Keith. May kaugnayan daw siya sa sunog na nangyari sa Maynila. Sinasabi ng abogado ni Luciana na si Keith daw ang nag-utos nito para sirain ang ebidensya ng kanilang pagkakamali. Nanigas si Wisteria. Alam niyang kasama niya si Keith sa buong gabi ng bagyo, ngunit paano niya mapapatunayan ang katotohanan sa isang sistemang dati na nilang ginamit para manira ng buhay? Ang pinakamasakit na kasinungalingan ay hindi yung galing sa kaaway, kundi yung pilit na ipinapamukha sa atin ng mundo kahit alam ng ating puso ang kaisa-isang katotohanan. Ang boses ng mga sirena ng pulis ay tila mga asong umaalulong sa katahimikan ng madaling araw sa Laguna. Ang asul at pulang ilaw ay naglalaro sa mga pader ng maliit na bahay ni Wisteria, nagbibigay ng isang nakatatakot na kulay sa paligid. Nakatayo si Wisteria sa pintuan, ang kanyang katawan ay tila isang matibay na haligi na humaharang sa sinumang gustong pumasok. Sa likuran niya, si Keith ay nakaupo sa sahig, nanginginig pa rin sa lagnat at mahigpit na nakahawak sa kanyang sugatang braso. Wisteria! Tumabi ka na riyan. Utos ng hepe ng pulisya, ang kanyang boses ay puno ng formalidad, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan
dahil sa respeto sa babaeng kilala na sa kanilang bayan. May warrant kami para kay Keith Alonso. Siya ang itinuturong utak sa pagsunog sa bodega ng mga Alonso sa Maynila upang makuha ang insurance money at burahin ang mga ebidensya ng kanilang pagkakamali sa kumpanya. Tumingin si Wisteria sa hepe. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot. Hepe, hindi niyo siya pwedeng makuha. Kasama ko si Keith sa buong magdamag ng bagyo. Narito siya sa Laguna, ibinubuwis ang kanyang buhay para iligtas ang mga habihan ng komunidad. Paano siya magiging nasa Maynila para magsimula ng sunog kung ang tubig dito sa aming bahay ay hanggang dibdib na? Maaring nag-utos lamang siya, Wisteria. Giit ng pulis. Ang testigo ay si Luciana mismo. Sinasabi niyang naririnig niyang may kausap si Keith sa telepono bago ito umalis ng Maynila. Naramdaman ni Wisteria ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang galit na tila bulkang mayon na malapit ng sumabog. Tumingin siya kay Keith, na dahan-dahang tumayo at humahakbang patungo sa mga pulis. "Wisty, okay lang," mahinang sabi ni Keith. Ang kanyang tinig ay puno ng kapaguran. "Huwag mo na akong ipagtanggol. Kung ito ang paraan para matapos na ang lahat, sasama na ako sa kanila. Ayaw kong madamay ang pangalan mo sa dumi ng pamilya ko." "Hindi, Keith!" Pigil ni Wisteria habang hinahawakan ang kamay ng asawa. "Hindi ko hahayaang manalo ang kanilang kasinungalingan muli. Sa loob ng 1 taon, hinayaan kong manipulahin nila ang buhay ko. Pero ngayon, hindi na ako mananahimik." Hinarap ni Wisteria ang mga pulis at ang mga reporter na nagsisimula ng magsipagdatingan. "Kung gusto nyo ng katotohanan, tingnan nyo ang mga kamay na ito." Itinaas ni Wisteria ang mga kamay ni Keith na puno ng sugat, paltos, at dumi ng putik mula sa bodega. Ito ba ang kamay ng isang taong nagpaplano ng insurance fraud sa isang air-conditioned na opisina sa Maynila? Ito ang mga kamay ng isang taong nagligtas sa kabuhayan ng 50 pamilya sa nayong ito habang ang sarili niyang pamilya ay pinababayaan siya. Sa gitna ng tensyon, dumating si Enzo na may hawak na kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Hepe, sandali lang. Meron kaming ebidensya. Ang security camera sa tapat ng bodega sa Maynila ay nakakuha ng malinaw na video. Ang taong nagbuhos ng gasolina ay hindi si Keith. Iyon ay ang driver ni Luciana, ang parehong tao na nagdadala ng mga pekeng tela sa palengke." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang video ay ipinakita sa lahat. Malinaw na makikita ang driver ni Luciana at sa background, isang tawag sa telepono ang naririnig kung saan sinasabi ni Luciana ang mga salitang, "Gawin mo na at isisi mo ang lahat kay Keith. Siya naman ang may pakana ng lahat ng malas na ito." Dahan-dahang ibinaba ng mga pulis ang kanilang mga posas. Ang hepe ay humingi ng paumanhin at mabilis na nag-utos na hanapin si Luciana. Ang mga reporter na dati ay handang sumulat ng paninira kay Keith ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan ng sugatang Keith na inaalalayan ni Wisteria. Nang makaalis ang mga tao, naiwan ang katahimikan sa loob ng bahay. Dinala ni Wisteria si Keith sa loob at pinaupo sa kanilang lumang sopa. Kinuha niya ang alcohol at bulak upang linisin ang mga sugat nito. Sa bawat haplos ng bulak sa balat ni Keith, nararamdaman ni Wisteria ang isang malalim na koneksyon na akala niya ay naputol na ng tuluyan. "Bakit mo ginawa yon, Wisty?" tanong ni Keith habang tinititigan ang mukha ng asawa sa ilalim ng liwanag ng mitya ng gasera. "Bakit mo ako ipinagtanggol sa harap ng lahat, gayong ako ang sumira sa buhay mo?" Huminto si Wisteria sa kanyang ginagawa. Ang amoy ng alkohol at ang init ng gasera ay bumabalot sa kanila. Dahil ang katotohanan ay hindi namimili ng tao, Keith. At dahil nakita ko ang lalaking nakikipaglaban sa baha para sa akin. Ang lalaking yon, hindi siya ang Keith na kinamumuhian ko.
Isang golden moment ang namayani nang marahan na itinaas ni Keith ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Wisteria. Walang pilit, walang manipulasyon. Isang tapat na paghawak ng isang taong humihingi ng tawad nang walang imik. Ramdam ni Wisteria ang init ng palad ni Keith. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya umiwas. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang tawag ang natanggap ni Keith mula sa ospital sa Maynila. Isang boses na nanginginig ang nagsalita sa kabilang linya. Mr. Alonzo, si Doña Celestina, bago siya pumanaw kaninang madaling araw, may iniwan siyang huling testamento. Pero hindi ito tungkol sa pera. May kinalaman ito sa tunay na pagkatao ni Wisteria at sa lihim ng inyong kasunduan sa kasal na hindi nyo alam. Napatitig si Keith kay Wisteria. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang sikretong akala nila ay nabaon na, sa limot ay muling bumabangon, at maaaring ito ang tuluyang sumira o bumuo sa kanilang hinaharap. Ang bawat selyo ng kasal na ating pinirmahan ay hindi pala isang pangako ng pag-ibig, kundi isang kontrata ng pagnanakaw na matagal nang binalak bago pa tayo nagkakilala. Paano mo matatanggap ang isang katotohanang ang buong buhay mo ay isa lamang palang dula para sa kapakanan ng isang kumpanyang binuo sa kasinungalingan? Ang bawat salitang binabasa ni Attorney Ramos mula sa huling testamento ni Doña Celestina ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa loob ng maliit na sala ni Wisteria. Ang hangin ay mabigat, amoy lumang papel at ang lamig ng pagsisisi. Nakaupo si Wisteria sa tabi ni Mang Turo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang sariling habi. Sa tapat nila, si Keith ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat detalyeng lumalabas sa bibig ng abogado. Ipinagtatapat ko, basa ni Attorney Ramos sa sulat ng Donya, na ang pamilya Alonzo ay nagsimula sa isang malaking pagnanakaw. Ang ina ni Wisteria, si Maria Salcedo, ang tunay na nagmamay-ari ng mga orihinal na disenyo at ng lupang kinatatayuan ng aming unang factory sa Laguna. Ninakaw ko ang kanyang mga sining noong kami ay magkaibigan pa at ginamit ko ang aking yaman upang manipulahin ang mga dokumento ng lupa. Nanigas si Wisteria, tumingin siya sa kanyang amang si Mang Turo na ngayoy umiiyak na ng tahimik. Ang katotohanang akala nila ay bunga lamang ng malas ay isa palang binalak na krimen ng matandang babaeng itinuring nilang makapangyarihan. Ang kasal ni Keith at Wisteria, pagpapatuloy ng abogado, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng revelasyon, ay hindi lamang isang pagsisikap na tulungan ng mga Salcedo. Ito ay isang legal na hakbang upang masigurong hinding-hindi makakapagdemanda si Wisteria kapag nalaman niya ang totoo. Sa ilalim ng ating batas noon, ang ari-arian ng asawa ay madaling makontrol ng pamilya Alonzo. Ang kasal ay ang huling pako upang tuluyang maibaon ang karapatan ni Wisteria sa kanyang minanang sining at lupa. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan at ang mabilis na paghinga ni Keith. Dahan-dahang tumingin si Keith kay Wisteria, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hapdi at kahihiyan. Wisty, hindi ko alam. Ang boses ni Keith ay tila isang piit na hikbi. Inakala ko ay ginagawa ko ang tama sa pagsunod kay Lola. Hindi ko alam na ang kasal natin ay bahagi ng kanyang plano para lalo kang apihin. Tumayo si Wisteria. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay may bigat ng 1,000 taon ng pagtitiis. Ang buong buhay ko, Keith. Ang pagluluto ko sa madaling araw. Ang pagtitiis ko sa pangungutya ng lola mo. Ang pagyakap ko sa iyo sa gitna ng gabi. Lahat ba yon ay base sa isang kasinungalingan?
Ang pag-ibig na akala ko ay nagsisimula na nating mabuo. Isa lamang ba itong paraan para manatili akong bilanggo? Hindi, Wisty. Ang nararamdaman ko para sa'yo, iyon ang tanging totoo. Sigaw ni Keith habang lumuluhod siya sa harap ni Wisteria. Pilit na hinahawakan ang mga kamay nito. Maniwala ka, noong gabing nasa baha tayo, noong gabing ipinagtanggol mo ako, doon ko napatunayan na ikaw ang buhay ko. Ang testamento ni Lola ay parusa niya sa akin. Parusa niya dahil pinili kita kaysa sa kumpanya. Isang golden moment ang namayani nang kumuha si Keith ng isang maliit na locket mula sa kahon ng testamento. Ito ay isang lumang pilak na kwintas na may larawan ng isang magandang babae na hawig kay Wisteria, ang kanyang ina, si Maria. Ibinigay ito ni Lola sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ito raw ang huling bagay na ninakaw niya sa nanay mo. Bulong ni Keith habang iniaabot ang locket kay Wisteria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, tila natatakot na ang kanyang pagdampi ay lalong makasira sa babaeng nasaktan na niya ng husto. Kinuha ni Wisteria ang locket. Nararamdaman niya ang lamig ng pilak sa kanyang palad. Isang lamig na dahan-dahang nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ang hustisya ay narito na sa kanyang kamay. Ang Alonzo Group ay kailangan ng ibalik ang lahat ng lupain at ang bilyon-bilyong pisong kinita mula sa sining ng kanyang ina. Siya na ang may-ari ng lahat. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, nararamdaman ni Wisteria ang isang malaking kawalan. Ang yaman ay narito na. Ngunit ang lalaking kasama niya sa pagbuo ng mga pangarap ay ang apo ng taong pumatay sa kaligayahan ng kanyang ina. Keith, mahinang sabi ni Wisteria habang tinititigan ang locket. Nakuha ko na ang lahat, ang lupa, ang pera, ang pangalan. Pero ang tiwala ay hindi kasama sa testamentong ito. Alam ko, Wisty, sagot ni Keith habang dahan-dahang tumatayo. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako sasama sa iyo sa Maynila para sa National Trade Fair. Narito ang lahat ng dokumentong kailangan mo para makuha ang kumpanya. Nilagdaan ko na ang lahat ng waiver. Wala ka nang kailangang ibigay sa akin. Malaya ka na. Tinalikuran ni Keith ang silid. Iniiwan ang lahat ng karangyaan at ang tanging babaeng minahal niya. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan sa labas, ramdam ni Wisteria ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ito na ang pagkakataon niya. Ang National Trade Fair ang magiging huling entablado, kung saan ipapakita niya sa buong mundo ang habi ng Laguna, hindi bilang isang Alonzo, kundi bilang isang ganap na Salcedo. Ngunit habang tinitingnan niya ang anino ni Keith na dahan-dahang naglalaho sa dilim, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang pagbawi sa nakaraan para magkaroon ng kinabukasan kung ang pusong naghihilom ay pilit pa ring humahanap sa kamay na minsan ay sumira rito? Ang palakpakan ng libo-libong tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabalot sa akin. Ngunit sa gitna ng ingay at kislap ng mga ilaw, ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan ng aking puso na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang National Trade Fair sa Maynila ay tila isang dagat ng mga kulay at sining. Ngunit sa gabing ito, iisang bituin lamang ang nagniningning. Nakatayo si Wisteria sa gitna ng entablado. Suot ang isang terno na gawa sa sikretong habi ng lawa. Ang disenyo ng kanyang ina na ngayoy kinikilala bilang obra maestra ng dekada. Ang bawat hibla ng tela ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila mga diamanteng binuo mula sa dumi at pagsisikap. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pagyuko ng ulo. Sa harap niya ay ang mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno, mga dayuhang negosyante, at ang media na dati ay nagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Ang disenyong ito, simula ni Wisteria, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ay hindi galing sa isang boardroom sa Maynila. Galing ito sa mga kamay ng mga manghahabi sa Laguna na pilit na minaliit at ninakawan.
Iniaalay ko ang tagumpay na ito sa aking ina, si Maria Salcedo, na ang tanging pangarap ay makita ang ganda ng ating kultura na iginagalang ng mundo. Isang nakabibinging palakpakan ang sumunod sa kanyang mga salita. Sa isang sulok, nakita ni Wisteria si Luciana na ngayoy dinala ng mga pulis upang panoorin ang huling pagbagsak ng kanyang pangalan bago tuluyang mabulok sa kulungan. Ang mukha ni Luciana ay puno ng pait, isang larawan ng taong natalo ng sarili niyang kasakiman. Nang matapos ang parangal, nilapitan si Wisteria ng mga reporters. Miss Salcedo, matapos niyo pong mabawi ang Alonso Group at ang inyong mga disenyo, ano na po ang plano niyo para sa inyong asawa, si Mr. Keith Alonso? Balita po namin ay siya ang nagligtas sa inyong mga produkto noong bagyo at siya rin ang nagbigay ng ebidensya laban sa sarili niyang pamilya. Napatigil si Wisteria. Hinawakan niya ang locket ng kanyang ina na nakasuot sa kanyang leeg. Si Keith! Mahinang simula ni Wisteria. Siya ay naging bahagi ng isang madilim na kabanata. Pero sa gitna ng dilim, pinili niyang maging liwanag. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na biyahe, kundi isang mahabang landas. Nang makabalik si Wisteria sa Laguna kinabukasan, hindi siya dinala sa opisina ng kumpanya. Dumiretso siya sa kanilang maliit na bahay. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan sila huling nag-usap ni Keith, na kinakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Keith. Suot ang kanyang maruming t-shirt at maong, abala sa pag-aayos ng mga nasirang bakod ng kanilang bakuran. Hindi siya tumitingin sa kalsada. Tila hindi inaasahan ang pagdating ng babaeng ngayoy may-ari na ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong sugat, ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng kapayapaan. Keith! Tawag ni Wisteria. Dahan-dahang lumingon si Keith. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng paggalang at isang klase ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Wisty, narinig ko ang balita. Congratulations! Karapat-dapat ka sa lahat ng parangal na yon. Lumapit si Wisteria sa kanya. Ang hangin ng Laguna ay nagdadala ng amoy ng bagong ani na palay. Isang golden moment ang namayani nang kumuha si Wisteria ng isang piraso ng kakanin mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Keith. Ang parehong kakanin na nahulog niya noong gabing nasira ang kanyang puso sa mansyon. Handa ka na bang makilala ako ng totoo? Keith? Tanong ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay may bahid ng isang matamis na pagsisimula. Hindi bilang asawa ng isang Alonso at hindi bilang biktima ng iyong lola, kundi bilang si Wisteria Salcedo, ang babaeng marunong magmahal ng higit pa sa kaya mong isipin. Dahan-dahang kinuha ni Keith ang kakanin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kumagat siya rito at sa bawat pagnguya, ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay dahan-dahan nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip ay marahan niyang isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Wisteria. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ng Laguna, ang dalawang kaluluwang dati ay pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nagtagpo sa gitna ng katotohanan. Wala na ang mga Alonso Group, wala na ang mga diamante at ginto. Ang tanging natira ay ang dalawang tao na handang maghabi ng isang bagong kwento. Isang kwentong hindi na tungkol sa pagnanakaw, kundi tungkol sa paghilom at pag-asang walang katapusan. Handa na ako, Wisty, bulong ni Keith sa gitna ng katahimikan. Handa na akong maging karapat-dapat sa'yo kahit gaano pa katagal ang abutin. Inabot ni Wisteria ang kamay ni Keith at sabay silang naglakad patungo sa loob ng bahay kung saan ang tunog ng habihan ay muling nagsimulang umikot. Tumatahi ng isang kinabukasan na puno ng liwanag.